Okay? So guys, what happens ba when you don't believe? Ano po ba ang nangyayari kung hindi tayo naniniwala? Maraming pwede mangyari. Number one po dyan, ito ang pinakakalaban mo sa negosyong ito. Duda. Lahat na lang na bagay pagdududahan mo. Pag ito po, alam niyo guys, yung totoong rejection sa network marketing, wala po yan sa ibang tao. Ang pinaka nakakatakot na rejection, ang pinaka nakakatakot na multo mo rito, pag narinig mo na ang sarili mo na bumubulong sa'yo, hindi mo kaya yan. Hindi ka para dyan. Mag-quit ka na lang. Maghanap ka na lang ng trabaho. Maghanap ka na lang ng ibang kumpanya. Yan, kasi nagsisimula ka na magduda. So pag-usapan natin yung ano yung mga possible na duda na I know most of you guys have already encountered. Number one, you started to question kung totoo bang kikita ako. Totoo bang kikita ako? Guys, member ka na. Kaya ako lagi ko sinasabi, no? Sa nagtatanong sa akin, wag kang sasali sa isang negosyo, sa isang kumpanya nang wala kang tiwala. Wag kang sumali sa isang kumpanya nang hindi mo nauunawaan. Kasi pag hindi mo naunawaan, hindi ka nagtitiwala, magsisink in po yung duda at takot. Kakainin ka ng duda at takot. So you have to start by believing. At mamaya malalaman natin kung paano ba ma-increase yan. Now, itong malupit sa iba, bakit sila nagko-quit? Naando na sila, member na sila, nagsisimula na sila, gumagana na yung account. Yung iba nga may downline kanina, yung pinanood ko yung video, natatawa talaga ako. Ang dami na niyang tao. Kitang-kita doon sa phone niya, ang dami na niyang tao, pero nagpatalo siya sa duda. Nagtanong, kikita ba talaga ako kay Livegood? Guys, ano pa ba ang proof na kailangan natin? We already have our own and the first ever Filipino na Crown Diamond na kumikita ng, I don't know, 7 digit, I don't know, hindi ko alam. Wala naman akong idea, but alam ko, very lucrative yung income, na that alone should be an inspiration to you. That alone should be enough reason kasi may nakita ka na sa unahan mo eh. Guys, ano bang sikreto sa buhay? Paano mo ba malalamang magiging successful or magiging failure ka? Ito, natutunan ko rin to ha. Ang sabi, para daw malaman mo kung magiging successful or magiging failure or magiging masaya ka sa buhay, maghanap ka ng nauna sa'yo ng at least 5 taon sa ginagawa mo. 5 taon ha? Oh, ibig sabihin, kung dyan sa trabaho mo, yung nauna sa'yo ng 5 taon, baon pa rin sa utang, nagko-commute, hirap sa buhay, hindi masaya, walang bahay, walang sasakyan, most likely, yan ang naghihintay sa'yo. Now, ang tanong, willing ka ba na maging future ang present niya? Kasi kung hindi, then you have to do something na hindi niya ginagawa. Kailangan may gawin kang kakaiba, kailangan may gawin kang bago. Eh guys, anong point ko? Bakit ko sinishare ito? Guys, wala pa tayong 5 taon. We're only 11 months dito sa Pilipinas. And yet, may mga tao na kumikita ng magaganda. Araw-araw pa natin nakikita dito sa Zoom. Nakakasalamuha, nakakamaya natin. Guys, ano pa bang pruweba? Ang problema, hindi yung pruweba eh. Ang problema, yung belief system mo, mababaw. So, ang tanong, totoo bang kikita ka sa Livegood? Kasi you have to start by believing na totoong kikita ka. Kasi tandaan nyo guys, pag kayo nag-pay percent, minsan, dahil yung duda mo nagmamanifest sa likod ng utak mo at the back of your mind, guys, alam nyo kung anong nangyayari? Nakikita po yan ng kausap ninyo na kayo mismo na nagsasalita, may duda kayo sa negosyo. And that's the reason why you can't convince. Sometimes people would ask me, bakit po pag kayo ang kumakausap, ang bilis ninyong magpasali? Alam niyo kung bakit? Mataas kasi ang belief namin sa negosyong ipinapakilala at ipinapakita namin. Yung iba kasi, kaya hindi nila magawa na maging, hindi tayo nangungumbinsi. Kaya lang nagiging convincing ka kasi mataas ang belief level mo sa negosyong pinapaliwanag mo. So, hanggat nasa isip mo yung katanungang, totoo bang kikita ako sa Livegood? Totoo ba? Araw-araw mo isipin yan. Araw-araw, pagising sa umaga, bago matulog, totoo bang kikita ako? Totoo bang kikita ako? Tapos lagay mo ng konting drama, totoo bang kikita ako? Totoo bang kikita ako? Baka hindi ako kumita, baka hindi ako kumita. Yan talaga ang mangyayari sa'yo. Kasi dahil nagduda ka sa sistema, hindi ka nakikilos. Hindi ka na mag-iimbita, hindi ka na mag-share. Bakit?
nagdududa kayo. Alright? So tuloy natin. Next. I hope you're learning guys ha. Oh, ito pa. Kasunod, totoo bang magkaka-spill over ba talaga ako? Natatawa ako sa mga taong naghihintay na spillover. I mean, that's fine. Nire-respeto natin yan. Kung ang preference mo is just to become a happy subscriber, walang problema. Hindi po namin kayo pipilitin kasi in a way, si Live Good naman po ay isang subscription business. But the question is, totoo bang magkaka-spill over talaga ako? Bakit ka pa nag-join kay Live Good? Kung hindi mo naunawaan, unawa. Guys, ang sikreto para maunawaan mo na magkaka-spill over ka, aralin mong sistema. Paano ba nagpe-place ng spillover ang system? Saan ba nanggagaling ang spillover? Minsan may nagtanong sa akin, Coach Hans, totoo ba na pag sumali ka kay Live Good, kahit wala kang gagawin, kikita ka kasi ang company daw ang maghahanap ng spillover sa'yo or maglalagay ng spillover sa'yo? Ang tawa ko po. Sabi ko guys, hindi po totoo yan. Ang spillover, manggagaling po yan sa linya mo pa itaas sa appliance mo. Hindi po ang company. Kasi papayag ka ba? Sige, ganito ha. Ikaw may tao ka. Ikaw yung may nakuhang tao. Kaya lang, nakita ng company yung kabila walang tao, kukuha ng tao ang company sa tao mo, ilalagay doon. Papayag ka ba ng ganon? Di ba hindi? So hindi po ang kumpanya ang nagbibigay ng spillover. Kung hindi, yung appliance mo. So pag tayo nasabayan natin yung mga applies na masisipag, yung applies na malalalim ang unawa, yung applies na seryoso, yung applies na tanaw ang vision na magiging realidad, guys, I'm telling you, mananamasa ka ng spillover. Now what if wala pang spillover, di maghintay po tayo. No, kailangan maunawaan mo no, kung kailan, paano, at ano yung impact ng spillover sa'yo. At okay lang ba na maghintay ako ng spillover? Kasi sa spillover, pag ako meron na spillover, tuwang-tuwa ka, no? But at the end of the day, that would only give you an earning of how much? 25 cents, 14 pesos a month, whereby pwede ka naman kumita on a daily basis, on a weekly basis, no? By sharing the business at sa tuwing makakapagpasali ka, you could earn as much as 1,300 to 1,400 per individual na mapapasali mo. Naintindihan po, ano? So guys, ano pa po ba yung mga doubts natin, no, na pwedeng pumasok sa isip natin? I know, na-experience ng ilan to. Paano kaya kung magsara ang kumpanya? Guys, sige nga, patuwaan lang. Sino rito may ganyang mindset, may ganyang duda? Can you please type number 5? Yung nagdududa na magsasara ang kumpanya. Guys, ewan ko ha, I mean, pero unawain nyo po. Yung iba, ang daming haka-haka, ang daming assumption. Baka raw isang araw i-raid tayo ng NBI. Saan? Saan tayo i-raid? Saan ibibigay sa pina? Guys, minsan naman, alam mo, that is very normal, but at the end, kaya ka nakakapag-isip ng ganyan kasi may duda ka. O yun, sabi dito, baka fly by night daw. Fly by night. Diyos mio, just for santo. Ano pa po yung mga possible doubts na nasa isip niyo? O wala talaga nagsabi? Paano? Kung hindi maniniwala ang kakausapin ko. Ay, ito na, ladies and gentlemen. Pag ganyan ka mag-isip, I'm telling you, hindi po talaga maniniwala ang kausap mo. Bakit? Kasi habang nagsishare ka ng business, yan ang umuukil-kil sa isip mo, naku, baka hindi maniwala to. Hala, paano kung di siya maniwala? Hala, paano kung di siya sumali? Hala, paano kung pagdudahan niya ako? Baka isipin niya scammer ako. Baka... Guys, it will manifest the way you talk, the way you move, the way your eyes blink. Hindi ka lang aware, unconscious ka lang sa nangyayari sa katawan mo, pero ang katawan natin sumusunod po yan sa itinatakbo ng isip natin. Kaya nga sa mga tao nagsasabi, sa simula pa lang, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan, hindi ko magagawa, mahirap yan. Congratulations, I'm telling you right now, mahirap po talaga si Live Good. Alam niyo kung bakit? Yan kasi ang iniisip mo. At pag yan ang iniisip mo, yan ang lalabas sa bibig mo. Yan yung magiging actions mo, yung manifestations mo, and therefore yan ang magiging result mo. Mahihirapan ka talaga. No? Guys, always remember when you do your presentation, when you share the business, ang goal po natin is simply to share.
hindi po natin sila kinukumbinsi kasi ang pagkumbinsi, manggagaling po yan mismo sa taong nakikinig at nanonood sa'yo. So anong trabaho mo as a presenter, as a speaker? Just share it, pantay mata, no expectation. Ako medyo iba ako eh. Nung nagsisimula talaga ako sa kahit anong negosyo, negative po ako mag-isip. Yung iba, hindi pa nagsisimula. Ito na inisip, sasali to, sasali. Ako hindi. Ang iniisip ko noon, hindi sasali to. Hindi sasali to. At dahil lang nasa ipo, hindi sasali to, hindi sasali to, ginagalingan ko ng pagpe-present, hindi na pangungumbinsi ha. Ngayon, sumali sa o hindi, okay lang. Kasi bakit nasa isip ko na hindi sasali to. Sumasali. Di mas masaya ako. Kaya ka nasasaktan minsan sa kausap mo, sa pinipresent mo. Kasi you're expecting too much. No? Kaya ka umaasa. Kasi ang tingin mo sa kausap mo, pera. Ang tingin mo sa kanya, $25. Hindi, dapat ang tingin mo sa kausap mo, siya yung taong nangangailangan ng tulong at ikaw yung way na maipakilala si Live Good nang dahil sa'yo pwedeng magbago ang buhay niya. Sincerity. Dapat sincere ka sa pagpe-present. Dapat sincere ka sa sinishare mo ng walang hinihingi expectation. Now, what if they join? Di masaya ka. God bless you. What if hindi nag-join? Dapat malungkot ka. Alam mo kung ba't mo malungkot? Hindi dahil tinanggihan ka. Kung hindi, tinanggihan nila ang isang napakagandang opportunity na pwede sanang magpabago sa buhay nila. Tama? Are you following, guys? I hope you're learning a lot, no? Sige, mabilis na to. Ito pa, isang duda. Paano kung hindi kumita, in-invite ko? Oh my God. Bakit ka magigilty, kapatid? No? Ang problema, kaya yung iba hindi nag-i-invite kasi baka raw pag sumali, hindi kumita. Gusto ko yung pugi-ulo. Baka raw pag sumali, mas takot silang sisihin. Pwedeng mangyari sa yan, nasisisihin ka ng tao. Number one, kung hindi tama yung pagpapaliwanag mo, kung ikaw yung nagpapaliwanag, sali ka lang dito, wala kang gagawin, kikita, yayaman ka, akong bahala sa'yo. Diyan, sisisihin ka ng tao. Yung pagbibigay ng sobra expectation, yung expectation beyond what you can provide. Guys, kaya nga sinasabi ko sa mga nagpe-present, when you present the business, present it truthfully, with integrity, kasi at the end of the day, it will boomerang. Babalik sa'yo lahat ng sinabi mo. Kaya wag po kayong mangangako ng spillover sa mga makakausap nyo kasi wala tayong karapatan. Wala tayo sa posisyon na i-assign yung spillover natin kasi bakit ang magagawa lang natin is magpa-sign up. It's the system that assigns kung saan niya ilalagay yung spillover. So wag na wag ka mangangako. Pag sinabi, bibigyan mo ako spillover, ako frank ako sinasabi, I'm sorry, I can't make promises. Kasi si system po ang nag-a-assign na spillover. What I can promise to you is that hindi ako tumitigil sa paghahanap, no, nang matutulungan ko na magbago ang buhay dito kay Live Good. So wag kang mangangako ng isang bagay na hindi mo kaya. So ako, ang sinasabi ko, kaya ako po, ito tip ko sa inyo, pag ako nagpapasali, alam to ng mga directs ko, I always ask 3 things. Number 1, naunawaan mo ba yung negosyo? Napanood mo ba yung video? Naunawaan mo ba ng lubos? That's my first question. Number 2 ha, ang tinatanong ko, meron ka bang katanungan? Do you have questions doon sa napanood mong video or sa naipaliwanag sa'yo? Kasi importanteng may katanungan, you have to address those concerns before mo siya mapasign up. Kasi yung katanungan na yan, those are doubts na nasa isip nila. Kaya nga sa presentation, meron tayong tinatawag na meeting after meeting or ma'am. Alam ni Coach Fernan yan at ni Coach Ferds. No, kasi isa lang kami ng university na pinanggalingan at tinuturo po yung ma'am. Okay? And number 3, lagi ko pong sinasabi, I will not make any promises na mabibigyan kita ng spillover kasi I'm not in the position to do that kasi hindi namin control ang system. What I can promise to you is that I will provide you necessary trainings, knowledge, tips para matulungan ka, matuto, kasi pag natuto ka rito, you can go beyond what you expect na kikitain dito. Tama? May nagtanong dito, Coach, paano po yan? Bago lang ako. Paano po pag naghanap sila, no? Or tumitingin sila sa proof of income? Minsan, mindset, isa rin yan sa mindset kung bakit hindi tayo nakakapagpasali. Kasi masyado tayo nako-conscious kung bakit hila tayo ng hila kay upline kasi si upline may kita na, si upline may resulta na.
Kaya hindi tayo natututo mag-present, kaya hindi lumalakas sa loob natin mag-present kasi takot tayo mag-present kasi wala tayong resulta or proof of income. It doesn't matter, ladies and gentlemen. Always remember, when Coach Fernan started with Live Good, wala rin po siyang payout kahit 5 duling. Tama? Eh bakit nakakapagpasali si Coach Fernan? Bakit nakakapagpasali ng marami yung mga Diamond leaders kahit wala rin silang payout nung nagsisimula sila? Simply because they believe in the system, simply because they believe in Live Good, and they believe in themselves. So you have to trust yourself. Pag hinanapan ka o wala ka pang kita, ay natural po, ako'y bago pa lang. Ngayon, bigyan kita ng tip, kung wala ka pang kita, eh di maghanap ka ng apply na may kita, hingin mo ang screenshot niya, baka makatulong sa iyo yan. Okay? O sabihin mo, bro, ako wala pa akong kinikita, pero ito may papakita ako sa iyo. Ito yung screenshot ng isa sa mga kumikita dito kay Live Good. You don't have to mention any names. Okay? So I hope nasagot ko po yung tanong na yan, ha. So guys, huwag kang magilty kung hindi po kumita ang invite mo. Magilty ka or magduda ka sa sarili mo kung hindi mo ginagawa ang role mo as an upline at hindi kumita ang downline mo. Parang ganito, marami sa atin nag-e-expect, nag-aabang na sana magkaroon ako ng spillover. Hingi ng spillover. Itong tanong, pag ikaw ba hiningian ng downline mo ng spillover, may maibibigay ka? Eh, ikaw mismo hindi ka nga nagre-recruit eh. Ikaw mismo hindi ka nag-invite, hindi ka nagpo-post. Hingi ka ng hingi. Eh, paano pag bumalik sa'yo yan? O, ang tawag dyan ay karma. Guys, don't get me wrong, hindi po tayo nang insulto, hindi po tayo nanlalait. Ang punto ko lang, no? Ang punto ko lang, huwag mangangako. Set the right expectation. Sabi nga eh, ang nagsasabi ng maluwat, nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Sa simula pa lang sabihin mo kung ano ang kaya mo. Sabihin mo, bago pa lang ako, pero kahit bago ako, huwag kang mag-alala. We have regular Zoom trainings naman na pwede ka mag-invite. Good news, kahit pares tayong bago, dadali na natin doon, mayroong magsasalita. Si Coach Fernan, si Coach Perks at yung Dreammakers Worldwide na Speakers Bureau na makakatulong po ninyo. Kaya po kami nandito, katulong nyo po kami. Kung hindi mo pa kaya magsalita, nandito po kami nagsasalita para sa iyo. All you need to do is bring people over dito sa Zoom and we'll do the rest. Naintindihan po? Kaya ka hindi nakaka-invite kasi takot ka na baka yung invite mo hindi kumita. Mali po yung mindset mo. I'm telling you, sorry kapatid ako nasasaktan ka ngayon, pero mali yung mindset mo. Dapat, pag ikaw nakaka-invite, you treat that as a responsibility. So, ibig sabihin, the mere fact na yung tao naniwala, sumali sa'yo, dapat bigyan mo yan ng kaukulang responsibilidad. Ibig sabihin, aralin mo yung negosyo kasi bakit? May responsibilidad ka na, oh. May naniwala na sa'yo. Eh, paano yan? Abangers ka. Abangers downline mo. 10 sa upline mo, abangers. Bakit? Pare-pares tayong may duda sa sarili. I hope you're learning, okay? Next po tayo. At limited time frame na po ako. Ito, bakit kailangan pa mag-subscribe monthly? Kaya po marami. No? Well, of course, we have to accept that attrition exists. Even in binary. Even in other network, meron pong attrition. Meron po talaga nagkukwit. Ang problema dito kay Live Good, hindi tayo dapat nagkukwit eh. Kaya nagkukwit yung iba because of the subscription, kasi hindi nila nauunawaan ng lubos kung ano ang halaga ng subscription sa buhay nila. Guys, ang 600, sige, i-close na natin sa 600. Ang 600 na monthly subscription ay hindi po pahirap kung nauunawaan mo kung ano ang naghihintay sa iyo in the next coming years. Ang 600, tandaan mo, ay hindi pahirap. Bagkus, yan po ang susi mo para makawala sa kahirapang meron ka ngayon. But in order for you to do that, you have to understand deeply, unawain mo ng malalim kung para saan siya at bakit mo siya ginagawa. And from there, ma-appreciate mo. Alam niyo ako guys, kung ako lang, halimbawa, kumikita na someday, katulad ni Coach Fernan, siguro kahit 60,000 a month, magbabayad ako ng subscription. Kung kikita ako ng 6 digit, 7 digit a month, what is 70,000? What is 100,000? Naigets niyo po? Okay, parang ganito guys. Marami sa atin nasa abroad. Marami sa atin sumugal ng tinatawag na placement fee. 100,000, 200,000, may mga naririnig ako, kalahating milyon, pupuntang Canada, pupuntang UK.
Bakit may mga tao na nangungutang, nagsasana ng lupa, nagbebenta na kung ano-ano para lang makapag-provide ng placement fee? Kasi nauunawaan nila na that by doing so, may naghihintay sa kanila magandang buhay pag naging successful sila sa abroad. Still, sumugal yan. Bakit? Kasi wala namang guarantee na pagdating mo doon, gaganda talaga ang buhay mo. Tama o tama? Pero may sumusugal. Bakit sa 600 pesos ayaw mo sumugal? And the reality, ladies and gentlemen, hindi mo naman talaga problema ang 600. Yung monthly subscription, hindi mo talaga problema yan. Ang problema, hindi mo naunawaan yung negosyo, kaya pinoproblema mo siya. Kasi kung totoong naunawaan mo negosyo, every time makapagpasali ka lang ng isa, solve na ang pang 2 buwan mong subscription. Makapagpasali ka ng 4, solve na ang annual subscription mo, hindi mo po problema yan. O ayan, sabi nga dito, 1 million show money para lang makapag-student visa for Australia, and yet there are people na sumusugal. Ano ang kapalit? Malayo sa pamilya mo. Oo, kikita ka. Pero malungkot ang buhay mo doon. I mean, may pros and cons. Hindi ko sinasabi lahat ay ganon. But the point is, sumusugal. Bakit tayo takot na takot tayong sumugal sa isang bagay na alam mo mabuti ang ibibigay sa in the next coming years? Okay? So, ano pa po ang pwedeng nasa isip mo pag hindi ka naniniwala? Baka naman scam si Lincoln. Guys, wag na natin gamitan ng sobrang talino. Ano lang to, kumbaga simpleng logic. Kung scam si Libgood, sige, pag-usapan natin yan ha. Ano muna ba ang definition mo ng scam? Ako, yun ang tinatanong ko, bro, scam yan eh. O sige, o ayan ha, tuturo ko kayo how to handle objections sa mga tao na nagsasabing scam. Halimbawa, pinresenta nyo. Bro, baka naman scam yan. Guys, itong isang skill na natutunan ko sa network marketing na napaka-powerful. Pag kayo tinanong ng isang bagay na hindi nyo alam paano sagutin, ibalik nyo ang tanong sa taong nagtatanong. Parang ganito, networking ba yan? Kaysa sumagot ka ng isang bagay na hindi mo alam, ito ang sagot dyan. Ano yung networking? So pag tinanong ka, baka scam yan, then ask that person, ano ba sa'yo ang scam? How do you define scam? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga lahat alam ang totoong meaning ng scam. Yung iba, hindi naman talaga naunawaan yung networking. Pag sinabi networking, ayun yung may recute. Recute. Yan yung pag may tao sa left, tao sa right, pyramid eh. Triangle pa lang din na drawing mo, pyramid na, ang sarap chinelasin, magkaiba po ang triangle sa pyramid. So, sa nagsasabing scam si Libgood, ibalik mo tanong, ano bang scam? Kasi ano yun eh, baka hindi magbayad. Kailan pa tayo hindi binayaran ni Libgood? Baka hindi yan totoo eh. Di patunayan mo totoo. Paano mo malalaman totoo kung di mo susubukan? Guys, tandaan niyo in every presentation, hindi lahat na nagrereklamo negative. Hindi lahat yan rejection. Sometimes, and most of the time, those are only objections. Na pag nasagot mo kayo, wag po kayong matakot sa mga tanong pag kayo nagpe-present. Nakakatakot lang yan pag hindi mo alam mag-present at hindi mo talaga naunawaan ang negosyo. Pero ako, I'm confident enough na pag may nagtanong, sasagutin ko bakit ang taong matanong, taong interesado yan. Tama? So huwag ka matakot sa taong nagtatanong. Alright? So, alam niyo na ngayon paano i-handle ha. Guys, mabilis na to ha. No? So, next po. Baka hindi ko kaya yan. Yan ang pinaka nakakatakot na duda. Pag pinagdudahan mo na ang sarili mo. Tandaan mo kapatid, kahit anong estado ka pa sa buhay, kahit nasaan ka pa, pare-parehas po tayong ipinanganak na hubo. Pare-parehas po tayong ipinanganak na walang marka sa noo na nakalagay dito kung magiging ano. Hindi naman nakalagay dito, pwede ba yung ganun? Pagkapanganak sa'yo, nakalagay dito, yayaman ako sa Libgood. Walang ganun. Wala nakalagay dyan, paglaki, paglaki ko, hold upper ako. Abay, baka ibalik ka ng nanay mo sa kanya. Ibalik ka sa kanyang tiyan. Naintindihan mo? Or what if ipinanganak ka, tapos nakalagay dito, paglaki ko, mayaman ako, aalagaan ng nanay mo. Kaya sadya pong hindi nilagyan ng Diyos yan. Kasi we are all born champion. The mere fact na ikaw ay iniluwal sa mundong ito, champion ka. Ngayon, saan po nanggagaling yung self-doubt natin? Maraming factors po. No? Diyan papasok yung tinatawag na self-limiting belief. Diyan papasok yung hindi kasi ako nakapag-aral, mahihain kasi ako,
yan yung pandak kasi ako, mataba kasi ako, maitim ako, pangit ako. Anong kinalaman yan sa pagyaman? Kahit anong itsura mo, payaman ka. No, dapat sa umaga, pag umaharap ka sa salamin na sinasabi mo, yayaman din yung mukha na yan. Yayaman ka rin. Naintindihan niyo po? So guys, ayan, sige po, pwede ninyong i-screenshot yan. Ito po mga training, screenshot ninyo, i-post ninyo sa mga GC ninyo para motivate niyo yung mga downlines ninyo na hindi umattend ng training para umattend sila. Sabihin, ay, ganda pala, dapat pala umattend ako. So guys, this is one way of duplicating your team, no? Kailangan nakikita ng mga downlines ninyo, nang ini-invite ninyo na kayo mismo nagti-training. Itong malupit. Yung GC ninyo, no, yung GC ninyo, ang daming tarsier. Ang daming nakatingin lang. Tapos ikaw na leader, wala ka ng activity, hindi ka nagmo-motivate, then you will not ever duplicate yourself. Naduduplicate mo lang, ayan, tarsier kayo pare-parehas. Ano po ba yung tarsier? Yun po yung nakakapit lang sa puno, nakatingin lang, kahit magyera na nakatingin lang yan, kahit gabi na nakatingin lang yan. Anong point ko? Ang point ko, you have to lead your team. Networking is all about duplication. Networking is all about leadership. Kailangan may makopya sa'yo ang downlines mo. Eh, anong kukopyahin nila? Ikaw nga hindi nagpaparamdam sa GC. So, screenshot kayo every training na inatin na ninyo, then i-post ninyo, then i-motivate ninyo. Ang ganda ng training. Sana maka-attend kayo next time. Okay? So, tuloy po tayo.